Tumayo ka at mula ngayon, huwag ka na magkasala. So napakaliwanag mga kapatid. Kaya itong mga pastor at mga ministro o mga ngaral at mga propita nito na nagtuturo na ang tao ay kinakonsente na okay lang magkasala. Ayakapin pa nila yung sa Roma 3, no? 10 hanggang 12 nga. Ang lahat ay lang nagkakasala. Hanggang doon lang sila napako eh. Kaya hanggang ngayon, nagkakasala sila. Amen? Praise God, hallelujah. So paano kung sinasadya niya ang pagkakasala? Paano kung sinasadya niya? Ayon naman sa Hebreo 10:26, sapagkat kung ating sinasabi ang pagkakasala, sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hain natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala na po. Eh, ang sabi ron, pagkatapos nating makilala, o matanggap ang katotohanan, o makilala ang katotohanan, o malaman ang katotohanan, pagkatapos gumawa tayo ng kasalanan. Alam na po natin, ibig sabihin, tapos ginawa pa natin, ayun, wala nang hain natitira pa. Eh, ano mangyari pag wala nang hain, mga kapatid? No? Ay kakilang-kilabot po. Sabi po roon, kakilang-kilabot. Kung atin po ipagpatuloy, ang mahulog. No? Sila po ay ihahagis. Siyempre, mahulog sila. Ihahagis sila doon sa impyerno. Amen? So, paano kung patuloy pa rin siya sa pagkakasala? No? Alam na niya, pero patuloy pa rin siya. Ayon sa Juan 5:14, pagkatapos masumbungan siya ni Jesus sa templo at sa kanyang sinabi, narito, ika'y gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Ano daw ang mangyayari kung patuloy ka pang magkasala? Mangyari sa iyo ang lalo pang masama. Abay, lalo mga kapatid. Lalong lalala ang sitwasyon, mga kapatid, kung tayo ay patuloy sa pagkakasala. Bakit lalong masama o lalala ang sitwasyon o ang mangyayari? Sapagkat ang sabi doon sa ikalawang Pedro 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkilala sa Panginoong Kristo, nakatakas ka na. Diba? Nandun ka sa sanlibutan, hawa sa gawain ng sanlibutan. Ngayon, nakilala mo si Kristo. Ang sabi roon, nakatakas ka na. Kaya lang, nung nakatakas ka mga kapatid, anong nangyari? At muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang muling kalagayan niya kaysa nung una. Okay? So, ating pong kinukuha rito mga kapatid ang kahit maliliit na detalye. O, para hula natin maunawaan, maintindihan. Huwag ho natin isi-shortcut kasi alam niyo po, ang banal na kasulatan, ang salita ngayon, napakadami. No? Napakadami. Alam niyo po, mayroon pang inilihim eh. May mga inilihim ng Diyos. Pero alam niyo po, itong mga ngaral na ito, abay, tinuklas pa nila yung inilihim ng Diyos. Nakakatawa, ayun. Eh, pagka inilihim ng Diyos, hindi dapat ipinapaalam. Itong mga ito, tinuklas pa nila. Nasusuryado. Nakalihim na nga, abay, tinuklas pa. Eh, tama pa. Kung matuklasan nila ang lihim, ay mali. Bakit? Inilihim ng Diyos niya. Bakit? Ano ba ang mga bagay na inilihim? Pagdalima. Ayon doon sa Deuteronomy, masa natin yan eh, sa 29 ng Deuteronomy. Praise God. Ayon po rito mga kapatid, Deuteronomy 29, kapitulo 29, versikulo 29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na bayan ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan. Itong mga ito tinuklas daw nila ang lihim, sila daw ang tama. Sila daw ang talaga na binigyan ng pangalan ng Panginoon for mangaral. At tayo, wala tayong karapatang mangaral. Yun ang kanila. Pero patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Tulad lamang na bakla. Pag nabago daw ang bakla, bakla pa rin. Maliligtas. Mali. Kapag mabago po ang mga kasalanan, pagka nabago ang mga kasalanan, ang tawag doon ay wala ng kasalanan. Nabago eh.
Pagka ang bakla, yun ang problema doon, yung salitang bakla na nakakapit sa kanya. Pag nabago pa siya, wala na yung bakla. Wala na nakakapit na bakla. Ano na siya? Lalaki. O kung sa babae, tumboy siya. Wala na yung pagkatumboy. Ang aral nila, dinadaan nila sa talino ng pangusap. Hindi nila alam, ay talagang matalino naman talaga ang salibutan. Yung natanong Panginoon yan. Ang salibutan, matalino. Ayon sa Lucas 16:15, pwede natin mga kapatid. Lucas. Unahan ko lang muna ha. Baka mali. 16. 16:8. Okay? 16:8. Ito, tandaan natin. Ang iba kasi, mali yung pagkahulugan na pinili ng Diyos. No? Pero mali naman kasi yung term nila. No? Kaya ngayon, alamin mo natin kung sino talaga matalino. Ito. Sino po ba ang matalino? Ang pinuri ng kanyang Panginoon ang linong katiwala sapagkat siya ay gumawa ng may katalinuhan sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino. Kaya mapansin mo, pagka-anak ng Diyos, ay wala talagang alam. Pero, pagkasalita ng Diyos pag-uusapan, yung mga matatalino na yan, tamimi yan. Alino ang matalino? Yung anak ng Diyos o yung nasa sanlibutan? Ulitin mo natin. Ang pinuri ng kanyang Panginoon ang linong katiwala sapagkat siya gumagawa ng may katalinuhan sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito, alam nyo, yung mga anak ng sanlibutan ito, ibig sabihin, pag anak ka ng sanlibutan, hindi ka anak ng Diyos. Ano sila? Sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Tanda natin, huwag natin silang mamalitin. Abay, matalino sila. Tingnan mo, dahil sa talino nila, mas marami silang pera kaysa sa atin. Tayo, abay, pagka nagkaroon lang tayo ng 1,000, tumataas-taas na yung ating kamay. Pag naglakad natin, yung distansya ng ating siko sa ating baywang ay malayo. Diba? Pagka wala namang pera, abay, wala namang sinasabi. Tahimik lang. Pero mahirap Pero sila mga kapatid, matalino po talaga sila kaysa atin. Tanggapin na natin yun. Pero, itong mga ito, kahit matalino sila, ang tanong, may kabuluhan ba ang talino nila? Ay, wala. Dahil yung talino nila, paglupa lang. Ngunit yung atin po, mga kapatid, nakaalaman sa salita ng Diyos, ay panlangit. Panlangit po. Kaya nga po ating pinag-usapan rito, yung paggawa ng kasalanan. Na atin na pong tigilan. Ang pag-usapan ho natin dito, ay yung kasalanan ba? Ay kapag nagpatuloy sa buhay natin, magkakaroon ba tayo ng mabuting kawakasan? Kasi maraming yun, mga kapatid. Praise God. Maraming yun. Wala rito sa loob. Nakasala pa sila. Sa libutan Yung mga lahi ng sanlibutan. Kasi yung mga lahi ng sanlibutan, matatalino sila. Matatalino po talaga yan. Pero, huwag na po natin mga kapatid na praise God, inaon pa masyado ang ating sarili. Kasi sabi ng Panginoon, pagdating ng araw, tataas naman niya tayo. Amen? Praise God. Kasi, maraming tao kasi ngayon, hindi natatakot talaga sa paggawa ng kasalanan Harap-harapan. Kung kinasala, kung hindi naglingkod sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Yun ang mahirap. Pagka naglingkod ka sa Panginoon, tapos di ka takot gumawa ng kasalanan. Yung parang, pakinggan natin. Mga kapatid. Sa Jeremias 48, mga susumpay ng Diyos itong mga tao ito Naglingkod na sa Panginoon ito. 48. Unahan ko muna kayo sa talata. Baka mali. Jeremias 48, verse 10. Baka doon yun mga kapatid. 48:10. Pakibasa po mga kapatid. 48:10 ng Jeremias. Sumbayin ng
na gumagawang walang bahala. Walang bahala. Tuloy. Sa gawain ng Panginoon, Sa gawain ng Panginoon. Abay, naglilingkod sa Panginoon ito. Tuloy. at sumayin siya na nag-uurong ng kanyang tabak sa dugo. Oh, kita mo. Amen? Hallelujah. Napakahirap, mga kapatid. Kaya tayo nagsisikap, mga kapatid, na maging ihimpo, maging sampo. No? Halimbawa, mga kapatid, hindi kasi magagawa. Lalo na ngayon, mga kapatid, wala pong klase. Di ba? O ngayon, magka-klase tayo. Pasok mga estudyante ngayon. Pero alam niyo po ba kapag ang teacher po, ang teacher, pagka nagsusulat siya, halimbawa, 1 plus 1 equals 2. Oh. Paano mo teacher nakuha yan? Gagawa ng teacher ng example. Ihimpo, y plus x equals y. Nagagawa mo na gano'n. So, paano ito? Magagawa ng example ng teacher para makuha ng mga bata. Paano kinuha yung 10 minus 10? Diba? Paano kinuha yan? Tapos equals 0? O 1? Sabihin ng teacher, 1. Paano kinuha yan? Ganito ang gagawin. Diba? Magguguhit siya ng 10. Tapos sila minus. Ibig sabihin ng minus, bawas. Bawasan. Nang ilan din? 10. Anong natira? 1 o 0. Yung problema na yun, asabit natin yun. So, balik tayo sa topic natin, mga kapatid. Doon sa paggawa pa ng kasalanan, ay talagang dapat pa ba sa ating mahal na Panginoon? So, malalaman ho natin, mga kapatid, bakit ayaw ng Panginoon ang kasalanan. Kasi ang kasalanan po, ayon sa Juan, unang Juan 3.4, unang Juan 3.4, okay, basa po mga kapatid, para mabilis po tayo. Ang sino man gumagawa ng kasalanan, Ang sino man gumagawa ng kasalanan, ay sumasalangsang din naman sa kautusan. sumasalangsang, lumalaman ito. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yun po ang kasalanan, kaya ayaw ng Panginoon. Ang sabi, go and sin no more. Diba? Sabi niya sa Lucas 8:11. 11:8. 1. Mga kapatid. Ang sabi mo, go and sin no more. Pagka nag-preach naman itong mga pastor na ito, go and sin no more. Ano gagamitin nilang talata? Roma 3, 10 hanggang 11. Ang tao ay wala talagang makasalanan ang hindi makasalanan. Lahat ay nagkakasala. Abay yung lahat lang. Sila lang yun. Bakit? Ayaw kasi nila maniwala na ang tao pwedeng walang kasalanan. Amen? Praise God. Hallelujah. So, anong gagawin natin para hindi magkasala? Ito, i-review lang kasi noong Martes ay Merkulis. Ano namin to? Pero napakahaba kasi nito. No? Kung baga, dahil sa marami hong hinain namin at hindi namin naubos, nireserve na namin yung iba para sa inyo. Para makakain tayo mga kapatid. So, isang malaking, isang napakamahalagang bagay na dapat natin tandaan. Para baga, pagka sumakit ang tiyan mo, anong dapat gamot dyan? Pupunta ka ngayon sa Mercury, sa iba't ibang klaseng bodega, sasabihin mo ron, sa cashier o sa nandoon na nagtitinda. Ano hong sakit sa tiyan? Tatanungin ka niyan. Dalawa kasing klaseng sakit. Malambot o matigas. Yun ang sakit. Diba? May ganun eh. Kasi baka yung sakit mo malambot, binigyan ka ngayon ng palambot. Abay, yari ka ngayon, dehydrate ka. Diba? Mali. Kaya delikado pagka mali ang ibinigay mong gamot. Ngayon, pagka nagtanong mo tayo, brother, patuloy yung paggawa ng kasalanan ng tao. Ano ang gagawin ng tao, brother, para tayo ay malinis sa kasalanan? Kung hindi na makagawa ng kasalanan, napaka-importante yung tanong mga kapatid. Ano ang gagawin ng tao para mawala siya sa kasalanan o malinis siya sa kanyang kasalanan? Ayon po rito sa sulat ni David sa Psalms 119 verse 9.
119 verse 9, down to 11. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, Sa papaano nilinisin? Papaano niya mawawala ang kanyang kasalanan? Tuloy. sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Sa pagdinig ayon sa salita ng Diyos. Kinanang kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iningatan Ang salita mo ay aking iningatan. sa aking puso, Ayun, sa puso, hindi sa muso. upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ayun. Yun lang naman pala. Kaya, meron po talaga aral na hindi talaga magkasala ang tao. Eh, ano ba naman? Sila, nangangaral sila, no? Kasi habang lockdown ngayon, maraming nangangaral ngayon sa YouTube, sa Facebook. Kaya, panoorin mo natin. Pero, atin pong tandaan at siya sa ating mga kapatid, yung ating pong mga napapakinggan, hindi yung lahat ng napapakinggan natin tama. No? May mga mula talaga sa banal na kasulatan. Totoo po talaga yan. Kasi si Satanas, abay nagpapanggap yan ang angel ng kaliwanagan. Nagpapanggap na ministro ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang, nagpapanggap nga yan. Eh, paano yan? Kasi pagka ang damit yan, o yung mukha yan, mukha talagang sidbi, ay hindi magpamukhang sidbi niya. Tatakbuhan siya ng mga tao. Ang gagawin niya, ang mukha niya, kamukha ni Dingdong Dantes. Oh? Pugi, para lalapitan ng mga babae. Anong mga babae ngayon? No? Ang mga babae, grabe mo may dumating na wapo, grabe lang pa tayo sa iyong kwan. Kilig na kilig. Yung hindi niya talaga. Ay, okay na yun, makasalibutan na yun. Pero ang problema, kuling po ng Diyos. Makakita ng gwapo. Kaya akala mo, nakakita ng ibis. Kilig na kilig, gawa pa kayo mga kapatid. Pero ang pag-idolo ba, kung ganyan mga klase mga kapatid, na pag-uugali, no? Yan po ba ay kalooban ng ating mahal na Panginoon? Pakinggan mo natin dito sa Lucas. Hindi ako sure sa talata, mga kapatid. Pero, subukan lang po natin. Okay, ito. Lucas 16. Oh. Lucas 16:15. O, ito, tandaan natin mga kapatid. Ang kautusan, at sinasabi niya sa kanila. O, maaaring pakibasa, sister? Lucas 16:15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Ayun! Kaya bawal sa Diyos yung mga tao ay mayroong TV. Ay, hindi, sa Diyos yun. Sabi ko sa Diyos, pero hindi ako nagbabawal. Yun po. Bakit? Andun yung mga artista, kapugi-pugi, kaganda-ganda. Pagka meron sinari, si Jericho Rosales, si Dingdong Dantes, magsushooting sa Tumana. Ayun. Saan sa Tumana? Sa Uber Court. Aba, andun, pupuntahan. Gusto mo mag-picture, brother, di ba? Samantala, tayo ayaw mo na mag-picture sa atin. Gusto pa talaga nakasilfie yung mga artista. Iniidolo, pag nakakita ng gwapo, nakakita ng maganda, ay talagang nagnanasa sila. Di ba? Pero ano sabi noon? Ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kasalanan yun. Ay dito mo, tinutuwid po tayo mga kapatid ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kung ayaw mo pa matuwid, bahala ka na. No? Halimbawa, basahin natin mga kapatid sa Hebreo 10:27. Yung ayaw talaga matuwid. Kasi sa truso, pagka hindi natuwid, nilalagarin. Pagka nilalagarin, pag hindi natuwid. Wala tayong magagawa. Yun nga ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagpunta niya dyan, may puno na walang bunga. Abay, puto ulit ito.
So, ang sabi sa Hebreo 10:27, pagka tayo hindi tumigil o patuloy pa rin, pakinggan ho natin mga kapatid. Kundi isang kakinabot ng paghihintay sa pagbuko at isang kabalisan ng apoy na nalalaman sa mga kaaway. Kita niyo? Katakot-takot. Kakilakilabo. Bakit? Kabangisan ng apoy. Kaya ang sabi ni Judas, si Judas hindi yung nagkanulo, kundi yung kapalit. Si Judas, ang sabi niya, sila yung inyong kahabagan at agawin sa apoy. Kahit anong gawin natin sa apoy, ayaw magpaagaw. Ano gagawin natin na gawin? Ihagi sa apoy. Yun naman talaga ang gagawin pagka ayaw magpaagaw. So, paano tayo maging kaaway ng Diyos, mga kapatid? Kasi ang sabi roon, ang lalamunin ng kabangisan ng apoy ay ang mga kaaway. Diba? Hindi isang kundi isang kilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Ngayon, alamin po natin, paano ba tayo maging kaaway ng Panginoon? Pakinggan ho natin sa Santiago 4:4 mga kapatid. Kayo naman nangangalunya, hindi ba ganito nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang pakikipag-kaaway sa Diyos ay ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sino man lang pag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ayun. Paano naman natin iibigin ang sanlibutan? Paano? Kasi nakatira tayo dito sa sanlibutan. Di ba? Yung buong mundo, sanlibutan tawag dito eh. Kaya ang sabi tayo maging ilaw sa sanlibutan. Nasa sanlibutan kasi tayo. Mamaya yan, kung ating nilalakaran, ay nilalakaran din sa sanlibutan. Ang paglakad doon sa sanlibutan ay pagkikipag-kaaway sa Diyos. Mahirap naman kaaway ang Diyos. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Alam niyo po bakit? Marami nang nagtangka. Si Haring Saul, nagtangka siyang kalabanin ang kalooban ng Panginoon. Pinatay siya ng Diyos. Tinanggal pa ng Diyos sa kanya yung kanyang kaharian. Pati pamilya niya, tinanggal ng Diyos. Umalaban. Si Faraon, anong ginawa niya? Kinontra ang kalooban ng Diyos. Anong ginawa? Nagpadala ng salot ang Panginoon. 10 salot. Grabe. Kung may salot ngayon doon, yung bubuyog na kumakain ng tao, di ba, nagbubutas-butas ng katawan, nakakamatay. May lason. Grabe. Yun. Pinadala ng Panginoon yun doon sa panahon ni Paraon. Bakit? Ayaw palayain ni Paraon yung mga anak ng Diyos, mga Israel. Ayaw palayain. Bakit? Gaano ba kahirap ang nandoon sa kamay ni Paraon? Magtatrabaho ka, walang bayad. Hindi gaya ngayon. Di ba? Walang pasok, pero binabayaran. Naman natutuwa yung iba gano'n eh. Di ba? Yung iba, pagka walang bayad, ano ka? Di ba? Ganyan. Walang pasok, tapos di wala bayad. Walang bayad. Wala tayong magagawa. Doon mga kapatid, hindi ka na binabayaran, nagtatrabaho ka pa, pinapalo ka pa. Tapos ang pahinga mo, 1 minuto lang. Diba? Ang hirap. Kaya ang sabi ng Panginoon, palayain ko ito. Nahabag ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, tayo sa Diyos, malaya tayo. No? Mapalaya niya tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi na yan gumawa ng kasalanan. Ang ma-misinterpret. Iba po ang mapalaya sa kasalanan sa malayang gumawa ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon yun. Paano naman tayo ngayon mga kapatid makikipagkaibigan sa sanlibutan? Ano ba mga bagay na dapat natin iwasan para hindi tayo maging kaibigan ng sanlibutan? Kasi ang kaibigan pala ng sanlibutan, pakikipagkaaway sa Diyos. Diba? Pakinggan natin sa unang 1:15.
Unang Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Huwag ninyo ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ni ang mga bagay sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ayun. Kaya para ayaw ng Diyos na ibigin natin ang sanlibutan. Kasi ang pagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Bakit? Ang umiibig para sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ang pakaliwanag. Kaya huwag tayo mga apostolik. Ayaw. Apostolik. Yan po ay tinayo ng Panginoon sa Kristo. Ikaw, Pedro. Sino si Pedro? Apostol ng Panginoon. Kaya apostolik. Diba? Sa ibabaw ng bato, ito ay tatayo ang aking iglesia, which is the church. Kaya merong the member of the church. Church. Sino nagtayo? Tatayo ko ang aking iglesia. Aking pinanti niya. Sa kanya yun. Ngayon mga nagtatayo, iglesia nila. Ayan. Kaya ngayong Lord Jesus Christ. Amen? Anong palakpak sa ating mga nakakaya? So, lahat po ng ating ginagawa, o bakit tayo tumatayo dito, ay para ho sa magkaroon tayo ng kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa Diyos tayo magipagkaibigan, ano ba ang ating dapat gawin? Ngayon, ayaw pala ng Diyos na magipagkaibigan tayo sa sanlibutan. Brother Raymond, di ba? Ayaw ng Diyos yun. Alamin ho natin, paano naman tayo magipagkaibigan sa Panginoon? Di ba? Kasi, kapag kaibigan mo nga lang si Kapitan, naku, baka nakasikanwid ka na ngayon. Diba? Nakadalawa ka ng kuha ng SAP. Diba? Kaibigan mo eh. Lalo pa kaya kung kamag-anak. Diba? Baka kahit sa ayuda, mula sa maliit at sa malaki, kasama ka. Ngayon, ano ang gagawin natin para maging kaibigan ang Panginoon? Ayon dito sa mga awit ni David sa 25:14, ito po ang kanyang payo para tayo maging kaibigan ng Panginoon. Pakinggan mo natin mga kapatid. Para pagkatapos po sa oras na ito, ay kaibigan na natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa natatakot sa Kanya. na kanino? Sa mga natatakot sa Kanya. At ipakikilala niya sa kanila ang Kanyang tipan. Ayun. Ipakilala niya sa Kanya na natatakot. Kanino? Sa Panginoon. Ang alin? Ang Kanyang tipan. Ano ba yung tipan? Yung utos. Yung mapa. Yung balangkas. Yung skits. Para ho tayo ay hindi magkamali sa ating tatahakin papunta sa langit. Wala kang palakpak sa ating mundo. Praise God. Hallelujah. So, paano natin malalaman kung tayo ay sa Diyos? Mga kapatid, kayo alam niyo na ba kung tayo sa Diyos? Paano natin malaman na tayo sa Diyos? Pakinggan natin sa Juan 8:47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo tinirinig, sapagkat kayo hindi sa Diyos. Ayon. Obvious ang sagot. Naroon namin. Diba? Mga kapatid. So, alam natin kung sa Diyos tayo o hindi. Pero, hindi lang po sa oras na ito, lahat po tayo nakaupo o nakatayo sa oras na ito, sa loob ng gawain ito, ay sa Diyos po tayo. Bakit nakikinig po tayo ng salita ng Diyos? Amen? Pero, ano po ang ating pakatatandaan sa ating pakikinig? Pakinggan ho natin dito sa unang Juan 3:18. Ngunguti ko mga
anak, Mabuti kong mga anak, huwag tayong magsihibig ng salita, huwag tayo magsihibig ng salita. di ng dilaman, Hindi naman, kundi ng gawa at katotohanan. ayun, hinang gawa o katotohanan. Kaya kung tayo na mga kapatid, kung ano dapat gawin natin mga kapatid, at hindi pa kunwari, kundi katotohanan po. Amen? Praise God, hallelujah. So, ano ba ang tingin sa mga taong suwail o makasalanan? Oh, bakit ayaw ng Panginoon? Ano ba ang tingin ng Panginoon doon sa mga taong yun na mga suwail? Pakinggan natin sa Kawikaan 3:32. Malapit na po mga kapatid. Mga 30 minutes na lang. 3:32 ng Kawikaan. Sapagkat ang suwain Ang suwail, ay kasuklan-suklan sa Panginoon. ano ang tingin ng Panginoon sa suwail o makasalanan? Kasuklam-suklam. Ngunit ang kanyang tayo ay kasama ng matuwid. Ayun, lahat ng matuwid dito, magsabi amen. Ang tayo ng Panginoon ay nasa nag-amen. Amen? Hallelujah. Alam mo palapak sa ating mahal na Panginoon? Yeah. Praise God. Alam niyo po sa sanlibutan, pagka merong mga artista, nagsalita, kapitan nagsalita, mayor nagsalita, presidente magsalita, papalakpak yan, tatayo pa yan. Amen? Pero how much more ang ating mahal na Panginoon na nagligtas sa atin sa COVID-19? Ano? Praise God, hallelujah. Mahirap po magkaroon ng COVID. So, kanino ba magiganti ang Panginoon? Bakit niya sinasabi sa atin na bawal ang kasalanan? Huwag kang gumawa ng kasalanan. Bakit mga kapatid? Kanino ba magiganti ang Panginoon? Pakinggan natin sa unang Tesalonica 1:8. Pakinggan natin mga kapatid, napakalaga po ng salita ng Panginoon. Baka bukas makalawa ay hindi na tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. 1:8 ng ikalawang Tesalonica. Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Kanino maghiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos? Kaya ngayon pinapakilala po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At sa kanila na hindi nagsisikilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ayun, yung mga hindi nagsisitalima, saan? Sa Ebanghelyo. Kanino Ebanghelyo? Sa ating Panginoon. Amen? Ebanghelyo, salita yun. Word. Verbo, Ebanghelyo po yun. Yun po ang balita, salita. Amen? Saan ka naman nakapakinig ng balita tapos walang salita? Kahit sa dyaryo man yung balita ngayon, may salita doon. Di ba? Sa TV roon, nagsasalita yun. 24 oras, walang tulugan. Serbisyong totoo lamang. Di ba? Wala kang natulugan dyan. Amen? Pero natulog ba tayo? Siyempre, pagka hindi pa natulog. Kuya, amen? Yung pagtulog po, yung pag-charge po natin, parang cellphone. So, ngayon ang tanong, bakit? Bakit gano'n? Na mula Old and New Testament, napakinggan natin na talagang ipinapangaraw ang kasalanan. Ngayon ang tanong, kapatid, praise God, wawakasan ba ng Panginoon ang kasalanan sa sangkatauhan? Kailan? Kailan wawakasan? Amen? Pakinggan ho natin sa Daniel. Kung wawakasan ba o hindi? Kung wawakasan, kailan naman? Pakinggan natin sa Daniel Kapitulo 9:24. Ito po yung hindi namin natapos mga kapatid. Yung kanina, mga review lang yun eh. Ngayon hindi pa natin ito napag-aralan. So kailan ito matatapos? Pakinggan ho natin. 9:24 ng Daniel. Pitong sanlinggo Pitong sanlinggo ang ipinasiya sa iyo ng
ipinasya. Desisyon. Ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalansa Tatapusin ang pagsalansang alin yun? Kasalanan. Boy. at upang wakasan ang pagkakasala Wawakasan ang pagkakasala. at upang linisin sa kasamaan Linisin sa kasamaan. at upang dala ng walang hanggang katuwiran At pagkatapos, alisin ang kasalanan, lalagyan ng walang hanggang katuwiran. at upang